And i-post ko lang yung mga comment ng ating mga viewers. So sabi rito, ganda raw ng learning. Thank you, Coach Allen. Very useful po yung mga YouTube videos nyo. Sabi din ni Ronnie, I learned a lot. You can join as a gold member. You can avail of our training na for free. Meron ka ng business and at the same time, meron ka ng free training sa amin. Of course, worth of products na yun. May kasamang products yun. Yung platinum package natin sa gold package. So, you can avail of the free trainings na binanggit namin sa inyo. But this is exclusive only for Team Avengers under Coach Allen. If you want to unlock the secrets to your online success, watch the video and don't forget to subscribe. Ayun, we're live. Alright, we're live. Good evening. Yes, good evening. Good evening kay Coach Eric. Eto. Good evening kay Jackma. Good evening sa inyong lahat. And here is another live streaming of how to grow your small online business. May tatlo tayong topics na itatackle na talaga namang makakakuha kayo ng napakaraming value. Di ba, Coach Eric and Jackma? Yes, Coach. Alright, we'll start. How to grow a small online business. Andito kami. Ako si Jackma, Ecom and Webmaster. Of course, myself, Facebook Ads and Messenger Automation Coach, and the famous Coach Allen Delon, YouTube Entrepreneur and Video Marketing Coach. Woohoo! Alright, so welcome to our webinar. So, paano ba natin palalaki yung small online business natin? So, basically, sabi nga ni Bill Gates, ito, dati niya nang sinabi ito. Nung iba, di naniniwala before. Bill Gates wasn't kidding when he said, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. So, ganun lang. Ngayon, pansinin nyo, nagmamaterialize niya yung sinasabi niya. Ang daming mga traditional or online or mga small businesses na talagang pinapasok na yung internet kasi ito na yung trend ngayon eh. Dito na talaga yung mga tao. Right? Okay. Sabi nga, sa Facebook, and Philippine alone, tayo lang dito sa Pilipinas, no? We have 76 million monthly active users. So every day, ang daming gumagamit ng Facebook. Mamaya malalaman nyo kung bakit ko binabanggit ito about Facebook. And of course, dito sikat si Coach Allen eh. YouTube, Coach Allen. Yes. YouTube is the second most visited site in the world. Go ahead, Coach Eric. And Google being the first, no? Ay magkapatid dyan eh. Ay isa lang yan eh. Google at saka YouTube. So, kung nasa YouTube ka, maraming bibisita dyan. And 1 billion hours of YouTube content is watched per day. Ang dami, no? Actually ngayon, Coach Allen, di ba? Mas marami nang nanonood sa YouTube kesa sa TV. And in fact, even yung mga local channel nasa YouTube na rin. Yes, and YouTube now attracts about 44% of all internet users. So, increasing na yan. Ang dami nang napupunta sa YouTube. And 60% of people prefer video platforms. Videos, So, iba kasi, Coach Allen, tamad na magbasa. Gusto nila, no? Even sa Facebook, Coach Allen, pagka meron, gusto nila, mas engaging, kahit yung mga personal profile pala, mag-post ka ng video mo. Pinapanood ng mga tao, eh. Kaya, tumataas na yung percentage of people who prefer video or video platform. Okay, sabi nga, how do Facebook and YouTube help us grow our business? Yun yung question ng karamihan. Ano makakatulong nun? Sabi nga nila, YouTube daw is, lang yan, pang social media, pang interact, diba? Pang mga kaibigan lang. And also sa YouTube, paano ko kikita ron? Di ba, Coach Allen, meron daw, manood ka lang, kikita ka na sa YouTube. Hindi ko pa na-explore yun. Pero hindi yun ang ituturo namin ni Coach Allen, na manood ka lang na YouTube, kikita ka na. So, walang ganon. Okay? Mas malalim pa ron yung ituturo namin yan. Okay. Paano nga ba tayo matutulungan ni Facebook and YouTube to help grow our business? Right now, kung tumataas na, more than, I believe, 1.8 billion worldwide purchased goods and services online. Exactly. So, halos lahat ng mga tao online na. Siyempre, mas convenient pagka bumili ka online, di ba? Hanap ka ng mga services online, kahit anong klase pa yan. Only goods, but also yung mga services na ino-offer nyo kung meron man kayo. And then buying goods, services online has become nagiging common na
Dati hindi common to eh. Because it's more convenient at saka hassle-free. Di ba? Hindi ka nalalabas. Exactly. Ito, importante. Ito, importante. One of the biggest shift in shopping behavior has come from the impact, of course, nung coronavirus. So, may positive impact pa rin. Kumbaga, maximize natin yung ganong opportunity. Yung mga tao ngayon, hindi takot nang lumabas. But still, I mean, yung mga services na gusto nila and mga gusto nilang bilhin na mga items or even food, di ba? Yan yung impact ng coronavirus. Nag-shift yung behavior ng mga tao. And definitely, magta-transcend yan hanggang sa in the next 5, 10, 20 years. Kahit pa sabihin mo mawala na yung coronavirus, which we all wanted naman talaga to happen. Pero yung bilis ng pag-transition ng mga tao, yung behavior nila to shop online, anything, natutunan nila. Di ba? Sabi nila, posible atang magawa yung mga yan. Ang hirap atang gawin yung mga yan. Paano ko palalaki? Puro impossible. Kailangan sabihin natin, I'm possible. I'm possible. Yes, hindi impossible. I'm possible. Paghiwalay nyo, sabihin nyo, I'm possible. So sabi nga, some sees opportunity knocks only once. Hindi raw totoo yun. Actually, noon pa man, kaya kami nila Coach Allen, ni Jack Ma, wala pa yung COVID. Ginagawa na namin yan. Kasi that's an opportunity na nakita namin. Right. Okay? It knocks all the time, but you have to be ready. You have to be ready for it. If the chances comes, you must have the equipment to take advantage of it. Yun ang malalaman nyo. Equipment. Kailangan equip ka. Yung iba kasi gusto ko mag-online. Pero paano nga? Paano? Malalagoy ko itong business ko. Paano nga? Sabi rito, you must have the equipment. Alright. Sabi nila, who will take advantage of this? Sino nga ba yung magte-take ng advantage nitong online para mag-grow yung business mo? Sino-sino ba? Of course, no? This is for coaches. Kung may mga kasama tayo rito na nanonood, naka-tune in ng mga coaches or mga aspiring coaches na marami kayong matututunan dito. Coaches, who else? Realtors. Dati, mga realtors, iba ginagawa kasi siyempre kailangan dalhin sa bahay, kailangan mag-visit sa lugar. Pero ngayon, hindi na Coach Allen yung mga realtors. Video online lang. Online na rin. Magre-record lang sila ng video. Papakita nila yung bahay na ipinopromote nila. Hindi mo na kailangan dalhin yung mga tao labas para bumiyahe. Ikaw ang magdadala sa kanila. Paano yun? Through the videos. Exactly. Of course, kailangan yung video mo, Coach Allen, medyo maganda, di ba? Wag naman yung swangit na video na sakit sa ulo. Kailangan medyo may dating. Tipong nagsasalita ka pa rin. Parang kala mo, itinutur mo sila. Yung experience ng mga tao habang pinapanood yung video mo as a realtor, kahit di mo sila kasama, parang as if katabi mo lang sila. And also, sino pa? Yan, mga vloggers. Usong-uso na yung pagbablog. In fact, Coach Allen, marami kong kilala mga vloggers na dati ginagawa lang nila yung pagbablog nila. So, organic lang. Organic. Pero ngayon, hindi. Makita mo yung mga nagbablog, naka-sponsored na eh. Even yung mga nag-gaming, naglalaro ng mga ML, sponsored na, Coach Allen, naka-Facebook ads. Yun yung kagandahan. Kung meron kang ganong equipment, ganong skills, no, mapapalawak mo pa yung pagiging vlogger mo. Right. Sino pa? Yan. Yung mga kasama nating network and affiliate marketers. This is very, very important. Paano mo palalakihin yung network mo? Yung affiliate marketing, paano mo mapapakita sa maraming tao? Paano ka makikilala? Yan. Importante yan. Who else? Even mga financial advisors. Ito, Coach, di ba? Parang katulad nung dati, yung traditional, pagka financial advisors ka, kailangan mo umattend ng training, di ba? Kailangan mo pumunta sa mga offices, sa training room, mag-attend physically. Kailangan mo sila meet personally, no? Para i-explain as financial advisors. But of course, dahil sa situation, malabo na hindi mo na magagawa yun eh. And of course, pagka naka-online ka, pwede na, di ba? Yes, pwede na. Who else? Yan, especially mga online sellers. Marami ng online sellers ngayon. Dito, hindi namin ituturo kung paano ka mag-online organically. Madali lang naman kasi yun eh. Pero iba kasi, minsan nakikita ko, magpo-post sa Coach Allen, sa kanilang timeline. Bili kayo ng aking bagong bagoong. Di ba? Kaya lang, konti lang makakita. Yes. And, mga authors, no? Kung may makakilala tayo or kung kayo mahilig magsulat, no? Pwede rin to. Pwede nyo ibenta yung mga libro nyo online. Virtual assistants. Yan, mga VA. Yes, Marami din, Coach Allen, na mga virtual assistants ako na nakakausap na gustong malaman din kung
paano natin ginagawa. Kasi kailangan din nilang i-promote yung sarili nila. Kasi katulad ko, hinahunting nila ako. Coach, mukhang busy ka at ang dami mo nang hindi nasasagot. Baka kailangan mo na ako as your virtual assistant. And also, everybody who wants to learn. Kahit sino ka pa. So, very important to. Alright? Kung wala ka dun sa mga nasa list na yon, kung sino ka man, gusto mo matututo ka pa. So, how do Facebook ads help? Paano nga ba? Nahin muna natin yung Facebook. Sabi nga natin kanina, di ba? Number 1, yung social platform, yung Facebook. So, very simple. Yung audience mo nasa Facebook. Parang, like halimbawa, Divisoria, di ba? Lakas ng Divisoria ng dati. Lahat ng tao pumupunta ng Divisoria. Di magtayo ka ng tindahan doon. Kasi laki ng market eh. So, ganun din dito. Ang daming pumapasok sa Facebook. Diba? 76 million active users every month sa Pilipinas lang paring marireach. So, this is very important. Your audience is on Facebook. Yan. Sabi nga, you can target people who are most likely to become your customers. May strategy rin. Tipong parang ikaw na mismo yung hahanapin ng tao. Pwede mo matarget. And yung mga tao na yon, darating yung time, ikaw na yung lalapitan. Kasi na-target mo yung mga tao. Ano yun? Halimbawa, kung realtor ka, no, yung mga tao naghahanap ng bahay, especially mga OFW, naghahanap ng bahay yan. And tinarget mo yan. Pag nakita nila yun, sakto. Si Coach Allen nagbebenta ng bahay. Ma-message niya siya. Sila nalalapit sa'yo. You will reach far more people than compared to organic post. Organic meaning pagka nagpo-post ka sa timeline mo, yan, okay lang yan, pero very few. Kasi sa organic post, like ano lang yan eh, siguro mga 10% na yung mataas. 10% of your friends list ang makakakita ng mga pinopost mo or pinopromote mo or ino-offer mong products and services. 10% lang yan. Diba kung may 500 kang friends list, no, mga 50 lang ang makakakita niyan. Kung meron ko 1,000, so siguro more or less mga 100 lang makakakita niyan. So hindi lahat. Maniwala kayo, totoo. And darating yung time, baka bilang na lang sa daliri yung makakakita pagka sa organic. Ang inaano ni Facebook, ang sinusuportahan niya is yung pang socializing. Yun pwede. Kaya mapapansin mo, bakit pagka nagpo-post ako ng business, konti lang yung nag-i-engage. Pero pagka personal lifestyle ko or personal na ginagawa ko, ang daming nagko-comment. Kasi bakit? Nakikita ng AI ni Facebook yun eh. Huwag mong gawing business tong natin, Facebook. Kaya nangyari, marami nagpo-post kasi pinapakita ni Facebook sa maraming tao. Pag business na pinapakita mo sa timeline mo, personal timeline mo, matatrack ni Facebook yan, ay hindi niya ipapakita sa maraming tao yan. Kaya konti lang nag-i-engage. Yung AI na tinatawag or yung algorithm ni Facebook. And kagandahan pa, pagka ginamit mo yung Facebook ads, you can customize yung call to action mo. So, kung about financial literacy ka, pwede kang maglagay ng button doon na book now. Para at least, pag kinlik lang yung book now, pwede sila magpa-book sa'yo kung anong schedule na pwede mo sila i-one-on-one. Pagka may mga binibenta ka naman, pwede rin shop now. So, maraming call to action button dito, no? Na customizable. Depende sa niche mo or depende sa product and services na ino-offer mo. Kung coach ka naman, pwede ka magpa-schedule or one-on-one. Para at least hindi na mahihirapan yung tao. And you can easily find new leads with Facebook ads. At ito, medyo malalim na to. Very seldom to tinuturo sa mga training module out there kasi normally mga basic lang. Pero kami, yung mga custom, look-alike audience, and even yung mga pixel, yun yung parang golden nuggets ni Facebook. Ano yung sabihin? Pag naka-custom audience ka or meron kang look-alike audience, mas mali-laser target mo na yung tao. Mare-retarget mo. Retarget meaning, halimbawa, nakita yung post mo pero interesado kaya lang naging busy yung tao and then nakalimutan nila saan ba yung pinost ni Jack Ma? Parang hindi ko na maalala. Gawin mo, pwede mo siyang i-retarget. Pag ni-retarget mo siya using custom audience, nakikita niya ulit, mariremind siya, uy, ito yung nahanap ko si Jack Ma, buti na lang, nag-post siya ulit. Pero hindi niya alam, ginamit mo yung Facebook ad strategy, kumuha ka ng custom audience, and then ni-retarget mo sila. Also, look-alike. So, yan, maghahanap si Facebook ng mga katulad ng mga tao na ka-look-alike or kapareho nung behavior, nung market mo or nung audience. So, sa Facebook ads, what you will learn, paano nyo matututunan? Yung binanggit ko kanina, paano nyo magagawa yan? Sabihin mo, Coach Ari, paano ko magagawa yan? Paano ko mare-retarget yung mga tao? Paano ko sila magagawa ng look-alike? Sino ba yung mga audience? Paano ko ba paaabutin sa ibang bansa yung pinopromote na goods and services? Of course, you have to master yung Facebook. Kaya nga, Facebook ads mastery. Okay, dito, matututunan mo to craft your very own business page. When you do online
online, no, very important na meron kang business page. So, iba tawag dito before, fan page, business page. Importante yan. Kailangan from the very start, medyo nakakraft na siya ng maayos. Kumbaga tama dun sa minamarket mo. And kumpleto yung details, nandyan yung email ad mo kung saan ka kukontakin, nandyan yung kung meron kang website, pwede mong ilagay doon. No? Marami. Very important itong business page. Otherwise, no, kung hindi maganda yung business page mo, walang kwenta kasi yung business page, kumbaga parang sa traditional, parang physical store yan eh. Yung mga tao pumupunta physically dun sa store. Yung mga tao, pag nakita yung pinapromote mo, pupuntahan nila yan. I-visit nila yan. Check nila ano bang meron dito sa business, sa ino-offer ni Eric. Check niya yan. Ano bang silipin niya yung business page. Pumupunta yung mga tao dyan. Pagka na-disappoint sila pagpunta lang sa business page mo, yun lang, hindi maganda. Kaya kailangan dito pa lang maayos na natin yung business page. And of course, we will explore the power of business manager. Okay? Sa business, kung traditional ka, kailangan mo meron kang manager, di ba? Ayaw mo naman supervisor lang ang nagmamanage nung mo, supervisory level lang ang nagmamanage yung physical store mo. Kailangan business manager. Ang kagandahan kay Facebook, meron siyang tinatawag na business manager. So, si business manager ni Facebook, yun ang tutulong sa atin para palaguin yung ating business using the power of business manager platform. So, kung wala kang idea about business manager, very traditional lang yung ginagawa mo. Sayang lang, hindi mo mapapalaki yung business mo. Hindi mo mapapalawak yung business mo. Kasi ang trabaho ni business manager, gano'n naman talaga si business manager. Si business manager, kompleto trabaho niyan eh. Siya bahala mag-market, siya bahala mag-advertise, siya bahala magpakita sa maraming tao, siya bahala mag-invite ng mga tao sa business page mo. Yan ang trabaho ni business manager, ni Facebook ads. Okay, kung wala ka niyan, sino maghahanap ng customer mo? Wala, ikaw pa rin. Diba? Sino maghahanap ng mga potential clients mo? Ikaw pa rin. Ang hirap nun, matrabaho yun. Pero with the business manager, may katulong ka. And you can create or choose campaign that best fits your goal or objective. Yan, campaign, di ba? Importante ang campaign kasi even sa traditional may tinatawag niya yan na ano ba yung ika-campaign natin? Ano ba yung i-market natin? What's our campaign para i-promote yung business natin? Kagandahan sa Facebook, meron kang mga campaign na pwedeng pilihan. Gusto mo ba na ipakita yung business mo sa maraming tao muna para at least magkaroon sila ng konting curiosity. Kumbaga parang sa opening, di ba? Pagka may grand opening, pwede mong gawin yun. Grand opening ka muna. Oh, I have this business page. No, if you want to check this out. Pwede mo ipakita yun sa maraming tao. And maraming taong pupunta. Yun yung pwede mong gawing campaign. Pwede ka naman mag-campaign na mag-promote agad ng business mo. No, para at least magkaroon sila ng idea kung ano offer mo. So, depende sa'yo. So, yun yung kagandahan pagka meron kang business manager. And also, ang hirap din pagka marami kang mga customers and then eventually, pagka nagko-comment na, ang hirap na sagutin. Pero ito, you can set up yung tinatawag na auto-reply. So, meron na tayong auto-reply para mag-comment sa mga potential customers mo. At least, meron ka ng katulong. Meron na mag-assist sa'yo using the auto-reply comments. What else? Turo din namin yung Facebook advertising policy. Yung iba kasi ang dami nag-explore, no? Yung iba, explore lang, panood sa YouTube, and then walang nag-assist sa kanila, walang nagko-coach sa kanila. Pero nakakalimutan nila yung Facebook advertising policy na most of the time hindi na ituturo yun eh. Pero in our case, tinuturo namin yung mga do's and don'ts. Iba nga, alam na nila pero nakakalimutan pa rin eh. But of course, sa amin, when you join our team, tinuturo namin kung ano yung advertising policy. And before you launch your campaign, before you launch your products or services, tinitignan muna natin yan, sinisilip muna namin yan para at least ma-check natin. Kumbaga may check and balance. Oh, ito, medyo kailangan alisin mo to or kailangan burahin mo to o kailangan idagdag mo to. Mga ganong advice na binibigay namin sa mga members namin para hindi sila or maiwasan yung ma-flag or ma-reject or ma-ban yung page. Kasi medyo strict si Facebook. Pero sundin mo lang yung kanyang advertising policy kung kabisado mo lang, kung alam mo lang. Wala kang magiging problem kay Facebook. Ayan. Tinuturo namin yan. We go deep down dito sa Facebook advertising policy. Of course, yung Facebook algorithm. So, yan. Kailangan malaman nyo kung ano yung algorithm ni Facebook. Otherwise, kung hindi mo alam yung kanyang algorithm. Kasi si Facebook, ano yan eh, ang bilis niya mag-change ng algorithm,
siguro once, twice, or maraming beses in a year, or most of the time, every month, nagkakaroon siya ng changes in Facebook algorithm. So, kung hindi ka up to date, hindi ka makakahabol. Minsan yung ginagawa mo ngayon, hindi na pala effective the following day or the following month. Wala kang idea, wala nagko-coach sa'yo, wala nag-guide sa'yo. Mapapansin mo, bakit wala nang bumibili sa store ko? Bakit wala nang naghahanap ng services ko? Kasi nagbago na ng algorithm si Facebook. Kailangan mong gumawa ng panibagong strategy. And that's how we come in, no? Doon kami pumapasok nila Coach Allen, the Jackma. Kasi doon namin na-advise kung ano na yung mga bagong strategy na pwede niyong gawin. Like for instance, last night when I attended sa seminar, I've learned a lot doon sa mga bagong strategy na kailangang i-apply at this moment. Ganon kaganda. No? Ganon kami mag-advise or mag-coach sa team namin. Yan, get to know more about Pixel. No? If you're familiar with Pixel code to. At golden nuggets to ni Facebook ads. Very few knows about this. And yung iba, laman to, kailangan mo munang magbayad ng napakamahal about Pixel kung paano. But in our case, in our end, ito, matututunan nyo to, yung Pixel. This is very important. Ito yung na neglect ng karamihang mga online marketers. Di sila aware about this Pixel code na sinasabi ni Facebook, but this will really help grow your small business. Iyan ang magpapalaki. Okay? Of course, yung creating custom and lookalike audience, which is very important. Now, we will teach you how to retarget people, and laser targeting. So, importante yan. Retargeting, yung mga nag-engage na or nakakita, i-retarget mo sila. And of course, yung lookalike. Lookalike naman, laser target. Hindi na ipapakita ni Facebook yung ina-advertise mo or pinopromote mo sa taong wala namang interesado. Kasi sayang na, bakit pa ipapakita ni Facebook tong pinopromote mo dun sa walang interest? Sayang lang. Pero ang kagandahan, pag natutunan nyo itong lookalike audience, yung taong naghahanap ng ino-offer mo, siya na ang lalapit sa'yo. Kasi ipapakita ni Facebook right directly in her face or in his face. Uy, ito yung hinahanap mo. Malalaman yan ng algorithm ni Facebook. Si Jackma naghahanap ng turmeric kasi paano niya nalaman ni Facebook yun? Kasi one time meron siyang ka-message, Coach Allen, kailangan ko ng turmeric. Saan ba ako makakahanap niyan? Sinend mo yung message niyan kay Coach Allen. Nakita ng algorithm ni Facebook na naghahanap ka ng turmeric. Ako may ino-offer na turmeric. Anong gagawin? Biglang boom, yung ads ko about turmeric, magugulat na lang si Jackma, huy, sakto, ito yung hinahanap ko. Ito yung tinext ko kay Coach Allen na hinahanap ko turmeric. Buti na lang lumabas sa Facebook timeline ko. Makabili nga. So, ganun nag-work yung algorithm ni Facebook using custom and look-alike audience. Facebook ads, best practices. So, ituturo namin yung mga best practices sa Facebook ads. Even yung sa search bar nga pala, no? Halimbawa, nag-search kayo. Pagka nagsa-search kayo sa search bar or sa tinatawag na sa browser, pag nagkahanap kayo ng items o services, madidetect yun ng Google Ads, ng Google search. Madidetect yun. Kung nagsa-search kayo sa Facebook, madidetect din yun. Anong gagawin? Yan. Naghahanap ka pala ng product na to, naghahanap ka pala ng services na to using search bar. Mapapansin nyo, ang dami na mag-o-offer sa inyo. Ang dami nang papasok sa inyo. Di ba, naghahanap ako nitong headset. Pansin ko dati nung naghanap ako nitong headset, one time lang, makita ko sa newsfeed ko, dami na nag-o-offer, dami ko ng mga variety of headset na kailangang bilhin. No? So, ganun ka-powerful itong Facebook platform. And if you're a business owner, no, using Facebook ads, imaginein mo na pag may mga tao naghahanap na ino-offer mo, nag-search lang siya, ipapakita niya rin dun sa tao na naghahanap. So, ano nangyari? Palalakihin ni Facebook yung business mo. Alright? Nasa Messenger na tayo. Coach Allen, may question ba? So, guys, habang si Coach Eric lang ay nag-coffee break, so kung may questions kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section para mabasa namin nila Coach Eric. Marami pa tayong pag-uusapan. Initial lang ito kasi pag nag-strategize ka talaga sa online at gusto mo yung online business mo ay mag-flourish at talagang mag-build ang online business mo, ito yung mga strategies na talagang kailangan mong tutukan at dapat mong malaman. So one is yung Facebook ads at ito na yung pangalawa, yung messenger marketing strategy
using ManyChat. Ayan, nandiyan na si Coach Eric. Go ahead, Coach Eric. Ayan, nasa pangalawa na tayo. Sige, Coach Eric, Coach Allen, Coach Jackma. Alam ko na naintindihan ko na kung anong ibig mo or de-emphasize about Facebook ads. So, ang dami ko nang na-reach. Paano kung sangkatutak yung nag-message sa akin? Ang hirap kaya nun, di ba? Ang hirap naman kung mag-hire ka pa ng virtual assistant. Pero kagandahan, with this strategy na ginagamit namin, no, yung messenger marketing strategy using ManyChat, ito yung parang tinatawag nila, yung karamihan sinatawag na chatbot. Dito, magkakaroon ka ng parang virtual assistant na rin, free, that will answer all your customer queries. May mga tanong, pwede mong iset yan Actually, pwede mo siyang gawa ng tinatawag na keywords. No? If you're familiar with keywords, ano ba yung keywords? Halimbawa, may nagtanong lang or nag-message sa iyo, madaling araw, tulog ka na, sabihin sa iyo, magkano ba yung product na ino-offer mo? Kung meron kang keyword na magkano or product, automatic yun, madedetect ng AI ng messenger mo, and kahit tulog ka, sasagot siya. Personalized pa yung sagot niya. Sabi niya, halimbawa, nagtanong si Jackma, magkano ba yung binibenta mong turmeric? Nakita niya, nabasa niya, magkano? So, automatic yung sasagot, ito ba, itong turmeric na to, mabibili mo sa halagang ganyan, ganyan, ganyan. Tulog ka, pero may sumagot agad. So, meron kang parang virtual assistant na pwedeng sumagot sa lahat ng tanong mo kahit tulog ka pa. Of course, you can grow your audience using yung URL ref and yung mga Facebook auto-comment and reply comment. So, kung si Facebook, meron din siya mga auto-reply na ginagamit. Ito rin si ManyChat, which is a free apps na pwede nyo gamitin na pwede mag-comment or mag-reply sa mga sa ads mo or ina-advertise mo or sa products na ino-offer mo or services. Ito, ituturo na rin namin yung pag-setup ng one-time notification. Isa sa algorithm ni Facebook lately, no? Ito nga, si Facebook very strict na when it comes to spammy. No, ayaw niya na yung mga customers niya or yung mga users ng Facebook may spam. Pagka ikaw padala ng mga messages, so di ka pwede mag-add. And ano ba tong ibig sabihin ng one-time notification? Like for instance, meron ka ng prospects or meron ka ng customers. Ang purpose nito is tatanungin mo muna i-allow ka ni Facebook, no, na magtanong sa customers mo na okay lang ba na magpadala ikaw ng, let's say, offer mo or let's say ng mga discounts or ng mga events mo, mga webinar, schedule. Tatanungin mo muna customers mo. Pag pinadala mo yon, i-allow ka ni Facebook, o sige, padala mo yan. Pero mapapadala mo yung ino-offer mo pagka yung tao, kinlik niya yung notify me. Yes, kumbaga parang, sabi nga, one-time notification. Kumbaga, hihingi ka ng notification dun sa tao para i-allow na mag-send ka ulit sa kanya. Pagka inallow ka niya, okay, sige, notify me or sabihan mo ko, parang ganon. Ibig sabihin ng notify me or i-advise mo ko or i-remind mo ko, parang ganon. Pag kinlik na yon, halimbawa, ang schedule lang, or halimbawa may offer ka in 2 or 3 or 5 days after pa, pagka sinilick na yung notification na yon, mapapadala pa rin sa kanya. Kasi si Facebook, hindi ka pwede magpadala ng message sa kanya ng beyond 24 hours. Kung halimbawa, nag-engage sa ngayon, tapos after 2 days, sasagot ka sa kanya, malabo yun. Mabablock ka na ni Facebook, mawawarningan ka niya. Ang worst, baka maban yung page mo kasi nagiging spammy ka na. But with this one-time notification, makakatulong sa inyo to para at least talagang yung taong mapapadala mo are interested. And then you can also retarget, no, yung people na nakasubscribe sa iyo sa ManyChat mo, or you can follow up using broadcast. So, pwede kang mag-broadcast. Kung like, katulad ko, I have 30,000 plus subscribers. Pwede ko rin ulit silang padalhan. May strategy tayo na ginagawa doon. No? Either paid broadcast or free broadcast. Pwede mo silang padalhan ulit para i-message nang hindi ka nababan, nang hindi ka na nare-restrict ni Facebook using this messenger marketing strategy. May question daw, paano daw gawin yung virtual assistant? Ituturo natin yan. Nandito na tayo sa next topic natin. We will now jump in dito sa sales funnel creation. Ito very important, no? Kailangan pagka may ino-offer ka, meron ka ring tinatawag na sales funnel or maybe
website. So, paano ba to? Tuturuan namin kayo na mag-create ng sarili nyong website. Actually, nung dati, parang website, para sa mga techie lang yan, para sa mga marurunong lang yan, para sa mga advanced lang yan, pag pinag-uusapan yung website. Pero coach, nakakatuwa kasi dito sa team namin, na-experiment namin, na even yung mga housewife na nasa bahay lang, nakaka-create sila ng website. Like for instance, yung kanina si Madeline, coach, nasa Dubai yon, busy siya, no, sa ginagawa niya. And yet, nagulat ako dun sa binigay naming guide, tutorial, training, sinunod niya lang, nakagawa siya ng website. And I was surprised, sabi ko, doable siya. Nakakatuwa kasi dati nga, sabi ko sa inyo, pag-create ng website, pahirapan. Pero ngayon, with our techniques and strategies kung paano siya gawin ng madali, magagawa nyo at makakagawa kayo ng sarili nyong website. Hindi lang yun. Yung website nyo, meron tinatawag na SSL, Secure Socket Layer. Secured with free SSL. Kasi yung iba dyan nakakagawa ng website pero wala yung tinatawag na SSL or certificate. Kung mapapansin nyo, pag nag-open kayo ng website, yung parang meron siyang parang siyang may logo na lock. Padlock, parang padlock. Mapapansin nyo, maraming website na gano'n. Tapos nakalagay pa ron, not secured. Minsan, di ba, pagka yung website mo or yung website na pinasok mo, nakalagay not secured, nakakatakot pasukin kasi baka ma-hack yung account mo. Secured siya with free SSL certificate, no? Very important tong SSL, guys, kasi kung ang website nyo hindi secured, no? Merong nakalagay na not secured or wala siyang padlock dun sa browser na logo, ang tendency is hindi papasukin niya ng mga customers mo. Kasi magdududa yan. Kasi sabi not secured Ang tao ngayon very particular pagka ganun bago pumasok sa mga website. So, pagka hindi secure yan, hindi nila papasukin. So, wala ka makukuhang customers. Pero ito, no, kung secured siya, sabihin nila, oy, secured to, safe ako kahit pasukin ko to. Kasi pagka may secure socket layer ka, ibig sabihin, yung customers na papasok sa website mo, wala sang, ako as a website owner, wala akong chance na ma-hack. No? Wala, kahit ikaw, hindi ko rin ma-hack yung account mo or either way. Kasi we're both secured. And then, thirdly, you can craft your own online store using Shopee with payment gateway. Si Jack Ma, kasama natin dito. Next week, yan, abangan niya yan. Magtuturo si Jack Ma for free kung paano kayo gumawa ng online store nyo using Shopee with payment gateway. Ayan, isa yan sa matututunan nyo. Pagkakasama namin kayo sa team. And of course, with the sales funnel, kung meron ka at natutunan mo kung paano gumawa nito, you can attract, convert, and close sales using itong ating sales funnel website. Dalawa yung pwede namin i-offer. Pwede kang gumawa ng sarili mong website, at least kahit paano natuto ka. And also, we can offer and create a website sa inyo. Pwede namin kayong gawa ng website. Kung hindi mo talaga kaya, pwede. May option na ganun. For free. Okay? Malalaman nyo yun mamaya. Hi, this is Coach Eric Melchor and I hope marami kayong natutunan. So part 1 pa lang yan itong ating webinar about Facebook ads and also yung messenger marketing. So part 2 naman natin, sa pinaka last part, dun naman namin ituturo sa iyo kung ano yung importance ng YouTube, kung paano kayo kikita, kung paano kayo magkakaroon ng online presence kung meron kayong YouTube channel. So I hope mag-stay tuned kayo for the next video. Just click nyo lang or dito sa taas, meron diyang card na you just can click, and I hope panoorin yung part 2 natin kasi doon marami kayong matutunan. Also, don't forget to subscribe to my channel para magkaroon kayo ng chance na mapanood pa yung mga videos na gagawin ko all about online business marketing. Okay? Thank you. Bye.